Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for July 2024. So let's see what's coming to you ngayong July 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. So ano yung overall energy ng mga Gemini? Okay, tumalon siya. Sige, let's go. Ace of Swords. There is a new beginning. Meron din kayong major decision na maaring kailangan gawin or to finally take action sa mga bagay na iniisip nyo lang. So ngayon, you will take action. And also, I feel like you are inspired or excited about your ideas, no? Yung mga naiisip mo. What is your possible challenge? The Four of Swords. Ayan, sa kakaisip nyo, baka kulangin kayo sa tulog. Di ba minsan, no, pag sobrang excited ka sa mga ideas mo, hindi ka na makatulog kasi it's overwhelming, parang gusto mo nang mangyari siya agad. So, syempre, kailangan manage your time. Kapag matulog na, tigilan na yung pagsa-cellphone. Diba? Hindi naman pampatulog ang cellphone. So, you also have recovery, no? So, kung kayo ay nagkasakit ng mga nakaraan, kailangan mas mag-focus kayo sa kalusugan nyo para gumaling agad, diba? Let's see your opportunity. You have the Hanged Man. I think, as an opportunity, meron kang panahon sa sarili mo na makapag-isip-isip. Ito yung tipong hindi mo mamadaliin ng isang bagay kasi na-realize mo na kailangan mong pag-aralan muna para makaiwas ka sa pagkakamali. What is your blessing? Wow, as a blessing, Ten of Pentacles is about stability in your finances. Yung iba, maaring meron kayong finally na mapaprocess na inheritance, no? Mana from your parents or sa kanununuan ninyo. This is also a celebration in your family. Pwedeng may mga gatherings or may mga accomplishments ang inyong mga family members. Pwedeng anak mo, parents mo, kapatid mo. Let's see, what is the Ace of Swords? Ace of Swords. The Five of Wands. I feel like makakaisip ka ng solusyon sa mga bagay na magulo sa'yo. Pwede ring there is also someone na aayos sa miscommunication or conflict. Pwedeng ikaw yung magre-reach out or siya yung magre-reach out sa'yo. Yeah, Mother of Wands. Yung iba sa inyo, yung pagiging creative ninyo, this is going to give you a lot of opportunities, no? Yung creative talents and skills ninyo. For example na lang, yung mga content creators, di ba nagsimula rin naman sila na, wala masyadong nanonood sa kanila, wala pang nakakapansin sa kanila, and through their hard work, talagang naging consistent sila. At simula nung mas marami nang nakakapansin sa kanila, mas dumadami yung kanilang mga collaborations, di ba? So, I feel like yung inyong creative talents and skills, this will bring more opportunities in the future. Kaya kung ano man itong mga ipinapurso mo, ipurso mo, gawin mo lang, no? Huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga tao na nagsasabi na, you're not good enough, no? Hayaan mo sila. Kasi alam mo kung ano yung pangarap mo, alam mo kung ano yung gusto mong matupad. So, yun yung kailangan mong bigyan ng focus. Okay? The Four of Swords is the Star. So, there is also healing, no? Healing from your past. I feel like your dreams, no? Yung iba sa inyo kasi, pwedeng may mga times na iniisip mo na baka hindi na matupad yung pangarap mo, ayaw mo na lang gawin. No, paano mo matutupad yun kung hindi ka kikilos, no? So I feel like this is you na picking up all the necessary
activities or mga bagay na kailangan mong gawin, necessary steps para maabot mo yung pangarap mo. Hindi siya madali, no? Proseso siya, but one step at a time, as long as you're taking that one step at a time, that is one step closer to your dreams in achieving your goals. Ang tanong lang dyan kung gaano ka ka-committed, di ba? The Hangman, the world. Uy, okay. I feel like meron kang, iba sa inyo may opportunity mag-abroad or tumira abroad, mag-migrate. Kaya pinag-iisipan nyo. Iniisip nyo kung doon ba may opportunity na maganda, no? Syempre, kahit saan naman meron tayong opportunity eh. Ang pagkakaiba lang yan is paano mo i-manage yung finances mo ng maayos. Oo. Kasi pwedeng nasa abroad ka, pero gastador ka naman, di ba? Matatalo ka ng nasa Pilipinas na kahit mas maliit yung sweldo or kinikita, pero mas nagtitipid siya. Di ba? Yung ganon. So, it's about your own perspective, yung mga belief system mo, yung makakatulong sa'yo para mapaunlad yung sarili mo. What is the Ten of Pentacles? You have the 10, sabihin ko sana, Ten of Swords, Wheel of Fortune. Oh my goodness. So, may pagbabago talaga sa finances ninyo, Gemini. The moment na maglakas loob ka, i-pursue yung gusto mo, maging maingat ka rin sa decision making mo at paghandaan mo, definitely there is success. You have the Strength card. Meron kang sapat na kakayanan, no? Lakas, sapat na lakas para mapagtagumpayan yan para ma-achieve yung goals mo. Okay? Kailangan mo na lang ng action. Beauty. You are beautiful. You are attractive. I feel like isa sa bibigyan mo rin ng attention ngayon yung sarili mo, yung physical appearance mo. You will work on yourself. You will take care of yourself. And you will let go of the things na sa tingin mo unhealthy na sa'yo, hindi na helpful, hindi na siya beneficial. This can be a habit or even a person sa buhay mo that you feel like hindi ka na-encourage dahil sa taong yan. So, you will focus also on the people na naniniwala sa kakayanan mo, na nag-cheer sa'yo na, Gemini, kayang-kaya mo yan. Andito kami para sa iyo. At yung mga tao na hindi naniniwala sa kakayanan mo, dead ma. Hindi mo sila papansinin. You will let go of them. Okay? You will just focus on your inspiration. At dahil doon, mas ma-achieve mo yung gusto mo because you are focused on what inspires you. Consider your foundation. Look at how committed you are to love. Pagdating sa commitment, napapasukin mo kahit medyo mahirap, no? Ipaglalaban mo. Gagawa ka ng paraan to make things work. And para sa'yo rin, yung mga mahal sa buhay mo, sila yung pundasyon mo, no? Para ma-achieve, maabot yung mga pangarap mo. Choose love. Okay, some of you, merong papasuking relationship, romantic connection. Okay, just take whatever resonates. Sabi rito, you always have a choice, make yours with love. Yung iba naman, pipiliin mo yung mga bagay na malapit sa puso mo. Hindi dahil sabi ni ganito, sabi ni ganyan, makakabuti sa'yo yon. Pero hindi naman siya laman ng puso mo. Alam mo yon? So, ang cringe para sa iba, but yeah, choose what you love. Choose what you are passionate about. Kasi you can never go wrong with that eh. Kasi kahit anong mangyari, ilalaban mo yan kasi mahal mo. Diba? Kasi kung hindi mo mahal yon, hindi ka passionate about it, wala kang pakialam sa kanya kahit anong, maging resulta nun. But for you, yan yung mahal mo, yan yung talagang magpa-power up sa'yo. Okay? To make things happen for yourself. You can radically change your results by shifting your beliefs. Ayan, iba sa inyo may nagbabago na belief system. Ito yung mga bago mong paniniwala sa buhay. Kasi siguro yung iba, for the longest time, meron kang pinaniniwalaan na, ganito yung belief system. Pero nililimitahan ka. 'Di ba? Nililimitahan ka nito na mag-grow.
Halimbawa, lumaki ka na sinabi ng parents mo, laging sinasabi ng parents mo na, uy, alam mo, magiging, ano ka lang, magiging successful ka lang kapag naging manager ka sa trabaho. 'Di ba? So, syempre, ang goal mo yun noon is laging, yung rat race, no, sa corporate world. Pero it's just limiting you kasi akala mo doon ka magiging successful. But actually, you are someone who's very creative na marami pang pwedeng gawin outside of your comfort zone. So, yeah, I feel like you will shift your belief system according to what your passion is. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.